Magandang araw mga amigos, mga amigas. Ito kong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pasensya na po kayo at hindi tayo masyadong nakakapag-upload ng ating video sapagkat tayo po ay abala sa ating hanap buhay bilang isang negosyante at isang abogado. Pero sa episode po na ito ay briefly pag-usapan po natin yung binitawang pananalita ng ating First Lady na si Lisa Marcos, no? Tungkol sa kanyang naramdaman dahil doon sa kanyang mga nakita nung mga nakaraang rallies, no, na kung saan nahagip daw ng kamera si Vice President Sara Duterte na tumatawa habang sinasabihan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ng ating daw presidente sa kasalukuyan na si Bongbong Marcos ay isang bangag or adik. So dahil dito sumama ang kanyang kalooban, no? At sinabi niya nga sa isang panayam kay Kato Nying noong isang araw na ito daw si Vice President Sara Duterte ay bad shot na sa kanya. At nabanggit pa nga ang ating dating Vice President na si Leni Robredo na kung saan sinabi niya na even Leni did not do that, no, na magsabi ng ganung klaseng mga personal attack at mag-comment or magbigay ng ganung klaseng actuation, no, laban sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. So ano po ba ang reaction natin dito sa binitawan ni Liza Marcos, si First Lady, na bad shot na daw si Sara Duterte sa kanya? Alam nyo kasi being a Secretary of Education and concurrently Vice President ka, you have an obligation to support all the administrative policies of the President as well as his business plans. Ngayon, dapat magkaroon ka ng close cooperation dyan. From time to time, all support dapat binibigay mo dyan. Pero kung may mga nangyayaring ang mga welga na laban sa presidente, di ba sana ko ordinaryong welga lamang yan no, na naglalabas ng sama ng loob laban sa gobyerno dahil sa hindi pagtupad immediately ng mga policies and programs na ipinangako nung nakaraang eleksyon. Pero kung ito ay isang welga no, kung saan binabukod sa pagbabatikos mo sa mga administrative policies ay tinitira mo na yung character ng tao, more on character assassination na, at sobrang pambabastos, no? Kumbaga below the belt ang banat na doon sa presidente. Tapos pumupunta ka doon at nakaupo ka doon sa harapan na entablado or nandoon ka sa mismo sa ibabaw ng entablado at miski wala kang sabihin, umupo ka lang doon or your presence is already enough that you are supporting everything, every word, every statement na sinasabi ng mga speakers doon sa rally na yan. It is as if sinasabi mo na din, Presidente, mag-resign ka na. Parang ganun yan So pag sinasabi mo yun, tapos Vice President ka pa. So ang lakas ng impact nun, no, doon sa taong apektado na sinasabihan na bangag, no, Bobo Marcos, tapos sinasabi na adik, tapos nandoon ka sa harapan, tapos the following week ating ka ng cabinet meeting. Parang nakakaasiwa yung ganon. So definitely, yung First Lady talagang magngingit-ngit siya at sasama ang loob niya at hindi mo masisisi kung sabihan ka ngayon na budget ka na sa kanya. So, ordinarily sa mag-asawa, bago matulog yan, pinag-uusapan yung mga nangyaring activities, no, on that day. Kung nakapagsalita si Lisa ng ganon, tapos hindi ko mabuhay yung presidente, ito opinion ko lang, it is good as if nagbigay ng consent yung presidente. So if you were the cabinet secretary, like for instance in the case of Vice President Sara, secretary ka ng education, tapos nakarinig ka ng ganong negative commentary or comment from the First Lady, mag-isip-isip ka, no? Out of delicadeza, dapat voluntarily mag-resign ka na. Ibig sabihin, affected na yung trust and confidence repose upon you by the president. Hindi man 100% kahit mabawasan lang yun ng 1%, 2%,
pag nagkaroon ng lamat yung baso, definitely tuloy-tuloy na yan, mababasag na yung baso. Ganon din sa relasyon ng presidente at ng kanyang mga secretaries dyan sa gabinete. So, out of delicadeza, dapat talaga mag-resign na lang. Kasi definitely hindi ka na makakapag-function effectively and efficiently doon sa posisyon na pinagkatiwala sa'yo. Sapagkat nagsasalita na ng gano'n ng First Lady at lalo na kung hindi kumibo yung presidente, ibig sabihin na baka naman pwedeng bumaba ka na sa pwesto. Kasi kung ang presidente very professional at mabait, no, minsan hindi makapagsalita ng direkta yan eh. No, nahihiya yan, no? At ang mangyayari diyan, ibang tao nakakapagsalita tuloy sa kanya, no? Yung malalapit sa kanya katulad ng First Lady. So, dapat medyo malakas ang pakiramdam mo dyan at umiiral dapat dyan yung delikadesa. Pag narinig mo yan, definitely dapat mag-resign ka na. Kasi as a Vice President and concurrently Secretary of Education, marami kang responsibilidad. Number one dyan, yung close cooperation mo with the President. No, madami kang roles like for instance supporting the administrative and the business plans of the President. Tapos umaating ka ng mga rallies against the administration. Lalong-lalo na tinitira yung karakter ng presidente na kung saan ikaw yung vice president. At worse, secretary ka pa ng education. So tapos palagi ka pang no comment no, sa mga important issues na kinakaharap ng ating bansa. Like for instance, the West Philippine Seas. Kung ganyan ang iyong mga inaaksyon, ako I suggest in my own opinion dapat mag-resign na lang, no, para kung opposition ka, kung pro BBM ka, pro BBM ka. So yan ay akin lang pong personal na opinion at reaction doon sa sinabi ni First Lady Liza Marcos, no? Kasi if you are the Vice President and concurrently you are the Education Secretary at nakarinig ka ng negative statement coming from a very close family member of the President, and in this case nga, First Lady pa yung nagsabi na budget ka na sa akin, although hindi sinabing budget ka na sa amin, pero yung the fact na sinabihan ka ng First Lady, asawa yan ng Presidente, na budget ka na sa akin, dapat mag-isip-isip ka na. Because if you are the Vice President and you are the Education Secretary concurrently, how can you work closely with the President now? Hindi ka na makakapag-work closely dyan. Medyo mag-aalangan ka na dyan. Kasi kumbaga sa baso, nagkaroon ng lamat kasi nagbitaw ng hindi kaaya-aya para sa iyo ang First Lady. So, being the Vice President and Education Secretary, no, you are under obligation to support all the administrative and the business plans, no, yung economic plans ng presidente. But how can you support the president now if there is one close family member na nagbitaw na budget ka na sa akin? So parang consented na din yan, lalo na pag hindi kumibo yung Pangulo, no, after that negative statement against you. So it's more of a delicadeza now, no, at siguro dapat isipin na dapat magbalot-balot na, no, hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yan, even in other countries. Pag medyo nabawasan kahit 1% lamang yung trust, no, and confidence sa iyo ng presidente, although indirectly na ipinakikita sa iyo na parang hindi na ako ganun ka 100% na merong trust sa iyo, at pinadaan through other persons, no, or individuals, dapat mag-isip ka na dyan. Kasi lalong-lalo na kapag ang presidente ay mabait at hindi mo nariringgan talaga ng mga harsh words against his political foes or enemies, or even minsan yung mga dating kaibigan na tumiwalag sa kanya or dating empleyado, ni hindi mo nariringgan ng ganyan, tapos naringgan mo yung kanyang First Lady ng negative na budget ka na sa akin. Ay dapat isipin mo mabuti ano ibig sabihin nun. Sa likod ng statement na yon may laman yon. So dapat siguro ay bumitiw na, no, as member of the cabinet as an education secretary.
Ito po ay isang opinion ko lamang at reaction doon sa interview kay ni Kato Nying kay Lisa Marcos, sa ating First Lady. At hanggang dito na lamang po, no? At marami pong salamat sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa aking channel. Marami pong salamat muli.